Hi mga kumare, welcome back again sa aking YouTube channel. Medyo matagal tayo na wala mga kumare kasi medyo naging busy tayo. So for today's video, ang re-review naman natin itong bagong loan app na si Cash Halos or Cash Halos Loan App Philippines. But before that, if you are new to my YouTube channel, please like and subscribe to my YouTube channel, everything you need to know. Eto guys, si Cash Halos, nung time na trinay ko siya, available pa siya sa App Store. Pero ngayon, May 8, nung chinek ko, hindi na available itong Cash Halos app sa App Store. Sinasabi na si Cash Halos ay easy to operate and you can loan anytime. So, ang kailangan lang is the identity authentication, personal information, work information, and bank card binding. So, ano kaya tong bank card binding na yan? So, syempre kapag bagong download natin yung isang app, manghihingi yan ng permission like yung permission to allow yung ating location and yung matrack yung ating activity across the other companies. So, dito, kailangan lang natin syempre i-click yung allow. After ng mga permission, ayan, sasabihin nga, easy to operate daw siya, easy loan, borrow as you please with diversified repayment method, and safety guarantee daw. Rest assured daw na they can guarantee yung privacy and yung security ng informations na ipo-provide natin sa kanila. So, after maklik yung start, may kita na ang wallet cash daw or pwedeng maborrow is up to 100,000 pesos na may loan term na 180 days and ang interest lang is 0.05% per day. So, kung titingnan, medyo kaakit-akit siya. So, let's try. Tingnan natin kung talaga bang 100,000 pesos yung pwedeng mapahiram and kung yung interest rate ba ay talagang 0.05% per day. And after clicking yung apply, we need to input lang yung ating number and yung code na ibibigay niya sa atin. Then click natin start. So after maklik yung start, lalabas magiging 12,000 na lang yung pwedeng ma-loan daw from 100,000 pesos. As a first time borrower, kunwari sa app na to, medyo malaki yung 12,000 kasi usually talaga kapag first time borrower ka, hindi naman talaga usually ganyan kalaki yung binibigay. Pero tingnan natin kung talagang 12,000 ba siya or mababawasan pa. After maklik yung apply, lalabas 12,000 yung loan amount, loan term 7 days, ang interest 0.05% per day. Pero kung mapapansin nyo sa taas nakalagay is wallet cash na siya. 'Di ba kanina Cash Halos siya. So parang medyo bakit ganun nag-iba? Dito, medyo dapat magtaka na tayo kasi bakit naging wallet cash. So, dito, nanghihingi na siya ng identity authentication. Dito, we need to upload the front view of our ID card and meron din siyang face recognition. Then, click next. So, dito meron lang siyang guide na dapat malinaw daw yung pag-take natin doon sa ating ID. Then, next, manghihingi na naman siya ng permission to access yung ating camera. Then, dito, kapag na-picture natin yung ID, hindi na natin kailangan manually i-enter siya. So, upon upload dun sa picture natin, automatically yung details dun sa card natin, magre-reflect na siya dito. Then, after ma-upload yung ID is kukondak na nga siya ng face recognition. So, ayan lang, meron siyang demonstration, yung mga error, mga bawal, nakasalamin, naka-face mask. So, after that, natapos na tayo sa authentication, mag-fill up naman tayo ng ating personal information. Like, yan lang, gender, education, marital status, yung number of children, loan purpose, home phone, and address. Tapos, after ng personal information, yung job information naman. So, yan. Sa job information, dito nakalagay pwedeng ikaw isang estudyante, government staff, OFW, unemployed, pwedeng factory worker, self-employed. And pwede rin mag-apply din yung mga housewife, BPO worker. Then, after that, makikita natin na ang loan amount pa rin is 12,000 pesos and doon naman tayo sa contact information. Dito manghihingi siya ng 5 emergency contact. And after that, ito na yung bank card info. Yung bank card binding, ang parang sinasabi niya lang doon kanina is the bank card info. So, e-wallet or the bank details. Dito, sasabihin niya lang, please carefully check na yung information na nilagay natin. So, kung okay naman, click natin yung confirm. After nyan, ito, lalabas na yung loanable amount, which is 2,000 pesos and payable daw siya for 7 days. Pero ang interest lang daw ay 0.05%. Klinik ko dito muna yung loan now para makita ko lang kung magkano ba talaga yung total interest and yung processing fee nila.
So, ito na nga guys, yung magiging breakdown. So, loanable amount, 3,000 pesos, payable for 7 days. So, hindi mo siya makukuha ng buo. Ang makukuha mo na lang is 1,860 pesos. So, ang interest daw, makikita natin, oo nga, mababa, 19 pesos. Pero guys, yung processing fee niya na 950, malaki to. And meron pa siyang risk control service fee na 171 pesos. So, medyo una, nakita natin na ninownload natin Cashalos. Tapos, ang magpapalunta sa atin is si Wallet Cash. Medyo red flag to. Kasi guys, tingnan mo yung processing fee niya, 950 pesos. And yung yung disbursal amount, halos kalahati na lang nung maloloan natin. So, dahil nga napakalaki nung ganitong, or napakalaki ng kanyang processing fee, hindi mo pa siya makukuha ng buo, hindi ko na tinangka pa in-next. Baka si mamaya mag-push through yung application, ma-approve pa, makapag-bayad pa tayo nung ganung processing fee. Kaya guys, itong si Cashalos or yung si Wallet Cash na yan, kasi di natin maintindihan, hindi ko po siya nire-recommend na isang loan app. Pero syempre, yun nga, kanya-kanya pa rin pong desisyon yan. So, yun lang. And sana may natutunan kayo. Thank you for watching and God bless us all.